PAC. Yon. So ngayon mga kababayan, etong sunod po nating pag-uusapan, ito po yung matinding komento ni Congressman Benny Abante dito po sa pagkakasangkot ni Sara Duterte sa issue ng Pogo at issue ng pagtanggap ng pera galing po sa mga nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Ano po, ito po ay nakabase lahat doon sa statement nito pong si Madriaga. Kasi ang nakakagulat dito, meron po pala talagang masasangkot pa na senador na tumatanggap ng pera sa Pogo mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa PRTV or etong Prime Media Philippines mga kababayan. Sabi po dito, Kong Benny Abante may assessment sa salaysay ni Ramil Madriaga. So pakinggan po natin mga kababayan. Marami ang nagulat sa paglutang ng sinasabing bagman at dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pero gaano nga ba siya ka-credible? Pag-usapan natin yan live mula dito sa PRTV Prime Studios kasama si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante. Magandang gabi po, Congressman Abante. Welcome sa Angkada Balita. Kasi mukhang nangangamoy na mabubuhay ata yung Quadcom eh. Pag nabuhay yung Quadcom, nako, humanda ka, Mike Bar. Baka ikaw yung isa sa imbitahan na resource person. E bawal pa naman dun yung bobong didishit. Mga kababayan. Kaya yung mga ano dyan, yung mga taga-suporta dyan ni Sara, handaan nyo sarili nyo. Kasi baka lalong mabaliw dito si Vice President kapag nagsimula at nagpatuloy yung investigasyon ng Quadcom patungkol po dito sa Pogo at ipinagbabawal na bato. Anyway, tuloy pa natin. Buti nakaabot. Oo nga po eh. Traffic po mula sa Congress no hanggang dito sa May Mother exam. Traffic na. It was noon 1 hour lang. From Manila to Congress. Pero ngayon, maabutan na 1.5 hours. Dapat gawin sa Quadcom yun. Investigahan. Investigahan. Dito, Congressman, ano muna yung assessment nyo dito kay Madriaga? Kasi maraming nag-iingat, di ba? Dahil sabi partner niyo na, teka muna, tingnan muna natin kung ano yung pagkatao niyan. Kayo po. Binabasa ko nga itong pinadala sa aking affidavit ni Ramil Madriaga. Hindi naman siguro siya ng affidavit under oath. Kung ito walang kwentang affidavit. Pangalawa, talaga nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya as intelligence officer sa ilalim ng Vice President. Ngayon, Eto mga kababayan, wait lang Wait lang. May ipapakita lang ako sa inyo. Wait lang. May ipapakita lang ako sa inyo kasi may nanonood sa ating DD-shit. Dapat mag-present naman tayo ng maganda-gandang topic ngayong gabi. Pero bago tayo pumunta dito kay Sir Benny Abante, wait lang. Tanggalin ko lang muna to. Pak. Yan. And then tanggalin muna natin. Stop sharing muna. Dito muna tayo mga kababayan. Ito, alam nyo, gagaling ninyong tumawag na ng kung ano-ano kay PBBM. Samantalang kayo, yung tatay nyo nga, karton eh. Diba? Alam nyo, yung galing-galing mga alipustan itong mga taga-suporta ni Sara Duterte kay Presidente. Pero kung titingnan nyo, ito, kita nyo kung ano mga kababayan yung tawag dito, yung naging karma gaba ni Duterte sa pambabastos niya noon sa Diyos. Ito. Who is this stupid God? Yan yung tanong nung isa. At nung sinabi niya yan, ang daming pumalakpak. Tas nag-vigil dun sa stupid God na yun nung isang araw. Anong sense nun? My God is not stupid. He's a wonderful and loving God. Marami siyang mga mirakulo, andyan. Maraming testimonies. Mga obvious, parting of the Red Sea, multiplying the bread, turning water into wine. Kahit sino ka pa, hari ka, presidente, or ex-presidente na nag-ahari-harian, pwede kanyang gawing karton. Tatay mo, karton! 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 Alam nyo, eto payo ko lang.
kahit anong pambabastos nyo kay PBBM, hindi natin may kakailangang katotohanan. Yung tatay nyo, karton. Yung tatay nyo, karton. At sa isang araw, si Bato de la Rosa magiging karton na din. At pagkatapos ng 2025, pagtungtong ng 2026, si Bongo magiging karton na din. Di ba mga kababayan? Kaya anong dapat sabihin doon sa mga DD-shit? Kaysa awayin ninyo yung mga yan? Karton! Tatay mo, karton! Tatay mo, karton! Ah. Tatay nyo, karton. Di ba mga kababayan? Ay, huwag kayong masyadong iyakin dyan ha. Kayong mga DD-shit kayo ha. Eh, hindi natin may kakila yung katotohanan eh. Sa isang araw, si Bato de la Rosa, magiging karton na din yun. Di ba mga kababayan? Kaya, kakaawa kayo, grabe. Di ba? Anyway, tuloy natin to kay Kong Benny Abante. Tapos si Sara Duterte, baka maging karton na din yan. Kasi ang pagkakaalam ko, mukha atang ma-ICC din yan, mga kababayan, di ba? Gawa ng idinawit yan nila Scanias. So possible na maging karton din yang si Sara Duterte. So paano na ngayon yung mga DD-shit? Di ba? Eh ang masaklapan nito, baka si Kibuloy maging karton din. Pagka pinagbigyan ng Pilipinas yung request ng US na dalhin mga kababayan sa Amerika, ito pong si Kibulok. Anyway, tuloy pa natin. Siyempre, kung hindi naman siguro totoo yan, I believe the Vice President could be able to answer that. Eh kaso ang Diba? problema, Masasagot niya naman. Kaso ang problema, yung ating Vice President hindi sumasagot eh. Mas inuna niya pang sagutin yung isinampa sa kanyang plunder kaysa mga kababayan sagutin yung mga paratang ni Madriaga, di ba? Anyway, tuloy pa natin. Mahusay yan. Mahusay naman ng ating Vice President. Pero bakit kaya ngayon lang siya lumutang? Hindi pa noong mga panahon na iniimbisigahan nyo ang vice-presidente po? Alam mo, talaga nakakagulat to. Ako, I'm very much surprised. Bakit ngayon lang lumutang? Hindi nung pinag-uusapan sa Quadcom yan, sana lumutang na siya, no? Yes. Para maging maayos na. So we're still wondering. I'm still wondering, bakit ngayon lamang siya lumutang? At ginawa niyang, talagang kinuwento niya ng detalyado. Yung mga nangyari. Tsaka mga kababayan, hindi katulad nung kay Gutesa na kamot ulo, pinagpapawisan, kung hindi itama pa ni Marcoleta, yung mga statement ni Gutesa. Hindi rin katulad nung kay Saldico, na hindi naka-under oath mga kababayan at AI pa yung video na ipinost sa kanilang mga social media para gibain ng gobyerno. Ito po kasing kay Gutesa, itong kay Madriaga, sinumpaang salaysay niya ito at sobrang detalyado ng mga aligasyon niya kay Sara Duterte. Kaya nga hindi masagot-sagot ni Sara. Kasi pagka nagkamali ng sagot, etong si Sara Duterte at naprobok niya pa na magsalita si Madriaga, tapos ang political career ng mga Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Nakalagay po dito, nagbigay siya ng duffel bag, nakita niya si Reynold Bonsayak, at nag-deliver siya ng 80 million sa Santiago family, meron pang 33 million sa isang duffel bag. Masyadong detalyado. Kaya sinabi ko na kung ito naman hindi totoo, palagay ko, masasagot naman po ito ni Vice President na walang katotohanan itong mga bagay na ito. Ngayon, ang pagkakasabi po dito, yung bang tumanggap ng pera, allegedly, no? Si VP Duterte sa mga pogo at drug lords. Aba, nakakagulat po ito. Although noong sa Quadcom namin, talagang pinag-uusapan po natin yung pogo, yung drugs, yung lahat na. No, ha? Kaya, to me, isa talaga surprise po sa akin to. Okay. Pero may mga nagsasabi na because of the timing and because it's such a surprise, baka raw posibleng pakawala ito si Madriaga, no? Para gumulo ang imbestigasyon laban sa kanya. Ako wala akong talagang alam diyan Ang alam ko lang talagang inimbestigahan namin yan sa Quadcom. Inimbestigahan namin lahat ng mga bagay na dapat na imbestigahan at lumabas lahat ng mga bagay na yan. So it is now up to the to the Vice President to be able to really answer
Kasi mga kababayan, si Sara Duterte lang naman kasi ang makakasagot niyan. Ang problema, kaya kasi naging kompletos Ricados, yung mga inilalabas ni Madriaga, kasi nga, si Sara Duterte nananatili pong umiiwas sa mga issue na dapat po niyang sagutin. Pero kung yan naman po ay sinasagot niya from the start, hindi na po mga kababayan makakaporma yung kay Madriaga. Kaso nga lang ang problema, ang mahirap kasi dun sa inilabas ni Madriaga, talagang sobrang detalyado at nag-under oath po siya. Ano po ibig sabihin? Talagang sinumpaan niya po yung kanyang salaysay sa harap ng kanyang abogado. Ano po ngayon, ituloy pa natin. The allegations na sinasabi nung mismong kanya intelligence officer. Oo nga. Ayun, sabi ko nga kung hindi naman talaga totoo to, lalabas din naman yan sa investigasyon. Kaya Tama. nga po. Nung amin siyang doon sa TRICOM, iniimbestigahan namin siya. She even refused to answer. Sana naman, sumagot na siya ngayon kasi talagang talagang nakikita namin hindi na to yung accusation lang ng tao na wala sa loob Oo. kundi ito yung nasa loob na Tsaka may isa akong panayam na napanood sa social media. Na-interview si Attorney Palad, yung legal counsel ni Madriaga. Ang sinasabi, may isa pa siyang hindi kasama sa affidavit na yan, pero baka mag-execute isang affidavit na isasangkot naman yung yung mga senador yata. Nako. May sinabi na senador na nakalink din doon sa Pogo. So, may ganun din daw po. Ako, in reality, honestly, I do not even know behind. Ano nangyayari behind that? O sino talaga ang nagpupuso nito? Ang nais lang namin malaman, kung talagang hindi totoo ito, I believe the Vice President could be able to answer the allegations tungkol sa kanya. Dapat yan sapagkat ang taong bayan ay naghihintay. Not only dun sa korupsyon na iniimbestigahan ngayon. Di ba? Pero, ganun din naman sa kanya. Particularly sa kanya. Pagkat siya ang pangalawang pinuno ng ating bayan. Tama. And doon po sa mga na-mention yung sa affidavit, ano po sa tingin niyo talaga yung pinaka nakababahala or lubos na nakababahala? Ang nakababahala doon sa affidavit niya ay yung mga nabanggit allegedly ni Ramil Madriaga na nabanggit niya na yung bang kinlaim niya that Vice President Sara Duterte's 2021-2022 campaign efforts, sabi niya, were bankrolled. Sa madalit salita, pinondohan. Yung 2022 campaign, yung 2022 campaign ni Sara Duterte, pinondohan ng Pogo at saka po ng mga drug dealer. Ano po yun po yung tinutukoy dyan? Anyway, tuloy pa natin. By money from Pogo operators and drug dealers. Drug dealers. Yun po yung talagang matindi. Na matinding alegasyon po yun. Akusasyon ng Ramil Madriaga na dapat lamang nasagutin ng ating Vice President. Congressman, alam ko paubos na yung oras natin kaya tatanong ko na kagad sa inyo siguro. Ano ho ang in-store sa Quadcom next year? Ano ho ba ang magiging priority niyo po? Yan. Well, sa akin, dapat lang ituloy. Dapat lang ituloy sapagkat hindi pa tapos sa pinag-uusapang Pogo. For example, ilan lang ba ang napadeport ng immigration? Out of 300,000 Chinese. Ang napadeport lamang nila mga 6,000. So yung mga more than 200,000 Chinese naglipa na sa buong Pilipinas, no? And you notice that we are archipelago tayo, no? At meron pang 10,000 illegal Pogo hubs. Samantalang mayroon ng bagong batas ngayon, pinagbabawal na po yung Pogo. Kaya talagang dapat pang imbisigahan to. Oo, andyan pa rin talaga sila at naglipa na pa rin po. Considering talagang, di ba sinabi, stop, ban, lahat ng Pogo nandyan pa rin. Kasi natatabunan na rin po siya. Kasi biruin nyo mga kababayan, na isipin nyo na lamang po, kapag ka naipagpatuloy next year, ito pong Quadcom, yung investigasyon nila, dito po sa Pogo, mga kababayan, mabubuksan yung ugnayan ni Sara Duterte dito po sa issue ng Pogo. At mabubuksan din yung patungkol sa isang senador na sangkot, mga kababayan, dito po sa Pogo. At ang pinakamasakla pa po dito, mga kababayan, kapag lumalim pa yung investigasyon patungkol po dito,
talagang posible na ikabaliw po ito ni Vice President Sara Duterte. Posible na mabaliw po siya dito pag nagsimula ulit ang investigasyon ng Quadcom, mga kababayan, at hindi na niya matatakasan pa yung matinding aligasyon laban sa kanya ni Madriaga. Kasi yung kay Madriaga, detalyado po. Wala na nga siyang kawala eh. Karto na nga, mga kababayan. Kasi ng iba't ibang mga balita eh. Opo, totoo po yan. Hindi lamang yan, kundi yung drugs din eh. Ngayon nakikita natin na maraming napatay noong dating administrasyon pero napakarami pa rin drugs ngayon. Kaya nga. Dapat na pinag-uusapan din sa Quadcom. Kaya dapat talaga, mga kababayan, muling magpatuloy ito pong Quadcom para mas lalong umiyak yung mga didiset dyan. Ngayon nga, umiiyak na, mga kababayan. Paano pa kaya? Kapag nagpatuloy na yung investigasyon ng Quadcom, di lalo na. Di ba kung ngayon pa nga lang, sinisipo na. Di lalo na kapag mga kababayan, nakita nila na resource person itong si Vice President at ginigisa na doon po sa Quadcom. Alam nyo, ang daming haharapin ni Vice President next year, mga kababayan. Ilang araw na lang, magpapalit na ng taon. Di ba? Ilang araw na lang, mag-2026 na. Ngayon, mga kababayan, pag tungtong ng 2026, February, di ba pwede na ulit mag-file ng impeachment laban po kay Sara? May plunder pa siya. Ang masaklap nito, may mga matitinding aligasyon pa laban sa kanya, itong si Madriaga. Tapos mabubuksan pa itong Quadcom. Di lalo na nagganda sira-sira yung ano niyan, mga kababayan. Di ba? Kayo, sa inyong palagay, mga kababayan, dapat ba na magpatuloy itong investigasyon ng Quadcom, mga kababayan, patungkol po dito sa issue ng Pogo at maanumalyang ipinagbabawal na ba to? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin po. Anyway, shoutout po kay kay Cerezo Force, kay Kuya Benji Oy, mega love shoutout po kay Romy Diaz, mega love shoutout ng napaka-zurap. Ayan, shoutout din kay Mama Carmelita. Ayan, mega love shoutout po kay Mama Elson. Oy, kay Elson pala, sorry, shoutout. Ayan, shoutout din kay Mike Bar. Oy, Mike Bar, kahit basher ka dito, welcome na welcome ka. 'Di ba? Ganyan kami ka hospitality. 'Di ba? Kahit basher ka dito, welcome na welcome ka. 'Di ba? Kahit wala kang muka, okay lang. Kasi nakadagdag ka sa watch hour namin. 'Di ba? Anyway, shoutout kay Mama shoutout pala kay R. Daniela pala. Sorry, mega love shoutout po Ayan, thank you po, boss. Ingat po palagi. Thank you very much Shoutout din kay Yumi. Oy, mega love shoutout Tsaka kay kanino pa ba? Kay Ma'am Solidad. Ayan, kay Ma'am Solidad Kunanan, mega love shoutout po. Yes, bagong gupit po tayo. Kaya siguro hindi ako namumukha nung ibang mga DD-shit, mga kababayan, kasi long hair tayo Pero ngayon, maikli na yung buhok natin. 'Di ba? Oy, shoutout din kay Kaya sabi dito ni Mike Bar, haha, Willa Brasha, pack up Filipinos. Oy, mahiya ka naman sa sarili mo, dito ka rin ipinanganak. Kunyari ka pa, napaka-arrogante mo naman. Sa Pilipino ka lang naman lumiligaya. 'Di ba? Nasasabi mo lang yan kasi kung nasa Russia ka man ngayon, kung totoo man na taga diyan ka, Pilipino ka pa rin. At sa Pilipino ka pa rin liligaya. Diba? Anyway, shoutout Shoutout kay Gemaline Perez, mega love shoutout po watching from Hong Kong. Oy, sa lahat ng team Hong Kong. Grabe, kita-kits tayo dyan pagpunta namin dyan. Oy, shoutout din kay Susana Gander, mega love shoutout po shoutout din kay Mike Bar. We love Putin. Ano yun? Otin? Ay, shoutout po sa inyong lahat Shoutout din kay Ma'am Dolly Babes. Pakisabi po kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, mega love shoutout po. Kay Ma'am Beverly, mega love shoutout po sa inyo. Anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo. At pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento.
Ano po, thank you po sa inyong lahat, especially sa mga Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-like ng ating mga video, mag-iwan ng inyong mga komento, mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Vengador at wag po mag-skip ng mga ads mga kababayan dito po sa Vengador. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Oy, Ma'am Twiler, mega love shoutout po Ano ga? Ay, shoutout kay Mike Bar. Yes, Squatterman. Hindi mo pa kasi ako kilala, boy. Ano ga? Ano gang gusto mo? Ay, shoutout Shoutout din kay Mama Annette Dizon. Mega love shoutout po from Hong Kong. Oy, sa lahat ng taga Hong Kong dyan kita-kits tayo dyan pag bisita namin dyan. Diba? Ay, shoutout din. Kanino pa ba? Yan, kay Ma'am Shi. Oy, Ma'am Shi, mega love shoutout ng napakasarap Anyway, mga kababayan, thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.